Ito, sabi ni Senator Robin Padilla, mga partner. Patuloy na isusulong ni VP Sara at Amy Marcos para sa pagkapangulo at pagka Vice Presidente sa 2028 election. Panahon na raw, aniya, na maramdaman ng mga Pilipino ang girl power tandem. Ano masasabi nyo dyan, mga partner? Hindi ako sangayon dyan, partner, sa sinasabi ni Robin Padilla. Ikaw naman, Robin Padilla, nagtuturo ka pa eh. No, nasaktan na nga tayo sa Marcos. Marcos pa rin yung itatandem mo kay Vice President Inday Sara Duterte. Alam mo, Senator Idol Robin, sa kanya rin nangyayari sa kanya rin nanggagaling yung unang dinig ko na ang kasalanan ng ama ay hindi kasalanan ng anak. Sa kanya rin galing kay Robin Padilla. So ngayon, ito na naman, gusto niyang itandem itong si Senator Amy Marcos. Kasi nga tayo, meron na tayong presidente, si Inday Sara. So ang hanapin natin, vice presidente. Huwag naman natin anak naman ng kamuti, nandiyan na naman tayo, di na po na tayo natututo. Matuto tayo, Senator Idol Robin Padilla. Bakit ka pa nagturo kay Senator Amy Marcos? Huwag ka nang magturo. Bakit ayaw mo na lang? Ikaw na lang tatakbo sa pagka-vice presidente. Kayo na magtandem ni Inday Sara. Correct. Huwag mo nang ituro si Senator Amy. Nasaktan na. Mahati na naman tayo dito. Alam nyo, ang mga taga Mindanao, mga Bisaya, ayaw na talaga mag-Marcos. O ito na naman. Ipapakain na naman sa atin itong Marcos. Huwag na. Ako tutulpo dito sa kagustuhan ni Senator Idol Robin Padilla. Huwag mo nang isigaw ang Amy. Parang awa nyo na, huwag nyo nang idikit yung Marcos sa mga Duterte kasi Correct. malas yung mga Marcos sa mga Duterte. Ano bang nangyayari kay Tatay Digong? Di ba tayo natututo? Anak ng kamuti naman, oh. Correct. Matuto tayong lahat. Kung ayaw mo, Robin Padilla, si Marcolita na lang. Huwag lang Marcos. Yan lang ang sinasabi ko. Correct. Huwag lang Marcos. Anak ng kamuti. Kung naisahan ka na, madalawahan ka pa. Ang tanga na natin kung ganun, partner. Correct. Partner Bemar. Iyan, partner, ako, parang ang gusto mangyari ni Senator Robin Padilla imbes na puro sweet lang kay BP Inday Sara, gusto niyang gawing ang putahe ngayon ay sweet and sour, mga partner. Sweet Parang ang tawag ng ulam na yon, sweet and sweet and sour, yung escabeche, ganun. Kasi dapat sweet lang ito kasi nga si BP Inday Sara, sweet revenge ang tawag diyan, mga kapartner. So ngayon ito, ang pangit lang dito kay Sophie at Ate, marami na po talagang natruma. Marami na po ang natrumang mga Pilipino. Kahit pasabihin na nag-sacrifice yun na itong si Senator Amy, pero hindi na po yan hindi na po yan amount para mapahinuhod pa ang mga Pilipino na nadala na dito sa mga Marcos. Ayaw na po talaga sa mga Marcos. Kaya Senator Robin, it's either ikaw or si Senator Marcolita ang i-push mo na lang. Kasi itong mga partner, magtutuhanan na lang din tayo. Kailangan din kasi talaga ng sa bandang Luzon, no? Para naman kahit papaano mayroon, lalo na sa norte. May boto. Oo. Kasi ito partner si Robin Padilla at saka itong si Marcolita. Bagamat si Marcolita ay taga rito sa Rizal, pero ang Tarlac. Tarlac talaga yan. Pambangal Tarlac. So norte na yan, partner. Ito naman si Senator Robin, Nueva Ecija din yan at Baguio din yan. Partner, natatandaan nyo? May angka niya sa Baguio. At saka Bicol, partner, yan si Senator Robin. So, bagay na bagay talaga at napaka-popular naman din ng Senator Robin. Number 1 pa naman senator din yan no? At sa Senator Marcolita din, sulit na sulit din ang mga INC group at iba pang mga denomination katulad ng Isemina, ng KOJC. Perhaps kasama pa dito yung kay Joel JL. Ba? Oo. JL. Oo, so magsusulit-sulit na ito, mga kapartner. Kaya magandang tandem na lang is kung nagsasuggest si Senator Robin, why not Senator Robin ang tawag bayan, ikaw na lang at saka si Senator Marcolita. Pwede pa si Senator Bongo. Basta ganun lang. Yung mga partner. Kasi partner, si Senator sige, tuloy. Si Senator Bongo kasi ang sulit talaga na boto ni Senator Bongo, sim lang sa boto ni Inday Sara. So kailangan makakuha talaga tayo ng iba pang tandem. Hindi naman sa ganun na ayaw ko kay Senator Bongo. Ang point natin dito, kailangan makakuha pa tayo ng boto sa ibang rehiyon na
talagang makakatulong, dagdag na sure win. Kasi hindi po pwede magiging pareho, Mindanao, ang pambato natin. Kailangan talaga may Luzon. Yun talaga yung pinakamagandang strategic pagdating sa presidential election. Subok na subok, kagaya sa nangyayari kay Tatay Digong, former President Duterte. So ano ba ang nangyayari? Si Digong, presidente, tapos yung vice ni Digong, si Cayetano. So yun, nakadagdag faktor yung mga taga-Taguig, kasi yung Patiros, Taguig, Baluarte ni Cayetano, nakadagdag ng boto sa mga Duterte. Kundi kaya, bakit ayaw gawin na lang natin uli Dukay 2.0? Kasi Dukay manong 2016, Dukay 2.0 na lang. Cayetano, may Cayetano rin naman na babae, doon na lang. Gusto ko si Alan Peter Cayetano, pwede rin. Kaysa magtutulak ka kay Marcos, dito na lang tayo sa iba na totoong Duterte talaga, partner. Correct. Ito pa, partner. Dagdag ko ng konti yan. Sige, sige. Halimbawa na lang, wala nang ibang pagpipilian, partner. Ito, gusto kong, ano lang natin, kilitiin lang natin ng konti. What if kung instead of Aimee as VP Sara Aimee, VP Sara, Attorney Vic Rodriguez? Pwede rin. Pwede O, rin. kung silang dalawa na lang mag-ano, partner, halimbawa, silang dalawa lang ang pagpipilian ni VP Inday. Saan ang taong bayan? Sige nga, saan kayo kung halimbawa? Pero kung ako kay Robin Padilla, mga partner, imbis na tama yung mga sinabi nyo eh. Kasi sa totoo lang, etong Aimee Marcos, halimbawa kung matutuloy, halimbawa lang naman, ako ayoko rin talaga, mga partner. Matagal ko na sinasabi na ayaw ko talaga maging katandem ni Inday si Aimee Marcos. Marami namang iba dyan eh. Senator Robin Padilla. Bakit si Aimee Marcos pa dalang-dala na ang mga tao, lalong-lalo na ang mga DDS? Ang lalong-lalo na ang mga DDS sa mga Marcos. Mula nung nagkagulo, itong tandem ni VP Sara at saka ni Marcos, ayaw na. Dadagdagan na naman. Ayaw na ng mga tao sa mga Marcos. At talagang pinuntuhan na ng mga tao yan, lalong-lalo na mga DDS na ayaw na nila sa mga Marcos. Kaya para sa akin mga partner, kung hindi si Robin Padilla, sana ang magiging Marcolita talaga. Marcolita kasi ang Marcolita talaga. ang Iglesia ni Cristo, mga partner, solid diyan. O kaya Robin Padilla, Senator Robin Padilla, hindi ka po namin binabastos rito, nagbibigay lang po kami ng aming mga suggestion din, na katulad mo nagbigay ka rin ng suggestion mo. Senator Robin, wag niyo na po ipagpilitan na si Senator Aimee ang magiging katandem ni Inday Sara. Ayaw na po namin yan. Ikaw na lang o kaya si Marcoleta. Period. Partner, bibigyan ko yun ng ito ay sarili ko lang naman na tsorya. But for example, matuloy yung Duterte Marcos. Inday Sara presidente, vice-presidente Marcos. So ngayon itong si Marcos, pwede pong mabulungan kasi blood is thicker than water talaga. Kasi sabi natin, there will be a day of reckoning. Talagang revenge talaga ang mangyayari. Correct. Sa 2028. Kung itong si Aimee, gawa ng kasalanan si Inday Sara, tatry do rin si Inday, ipa-impeach si Inday Sara, ni Aimee Marcos. So si Aimee Marcos magiging presidente, anak ng kagwang Marcos muli. Diba? Magiging presidente, kaya kailangan mag-iisip tayo. Alam mo, napakaganda rin talaga yung tandem. Ito lang ang pinakamagandang tandem nga na swak sa panglasa ng maraming Pilipino, Duterte, Marcolita. Bakit? Duterte, abogada. Di ba? Marcolita, abogado. Di ba? Pareho may alam sa batas. Ito pa, maganda rin. Duterte, Cayetano. Duterte, abogada. Cayetano, abogado. Pareho may alam sa batas. Ito yung pinakamagandang na tandem na nakikita ko. Duterte, Marcolita, Duterte, Cayetano. Huwag na tayo mag-Marcos. Baka ma-impeach pa si Inday Sara sa 2028 at maagaw muli nila ang trono sa Malacanang. Anak ng kamote, Marcos uli. Pag ganun ang mangyayari, partner. Di ba? Ako rin, malaki ang bagamat, magandang pagpilian tong dalawa, si Marcolita at saka si Cayetano. Pero para sa akin, mas lamang ako kay Marcolita kasi nga, si Marcolita, nating tulos dahil pupwede pa siyang senador uli siya. Bakit kailangan, partner, na masecure natin ang Senado? Kasi nga, diyan sa Senado, pag si Senator Alan, halimbawa, hindi man naman po natin sa sinasabing matatalo, Kasi nga, malay natin, dito, this time, pagka si BP Inday naman ang kanyang kasama,
After all, mga partner, si BP Inday ngayon, si Cayetano ngayon, siya ngayon yung leader ng minority at ang minority ay inaasahan ngayon na kahit papaano, tagapagtanggol ni BP Inday Sara yan. No? Correct. Oo, so, ang inano ko lang dito kay Cayetano, pag siya yung isama dyan, baka hindi manalo, mababawasan tayo ng isang abogado sa Senado, partner. Unlike kay Marcolita, pag si Marcolita yung maging Vice President, okay lang. Kasi mataas ang tsansa. Oo, Vice President naman siya. Pag mawala siya sa Senado, ay pag natalo naman siya sa Vice President, balik lang siya sa Senado. Mayroon pa rin tayong kakampi sa Senado, partner. Partner, ito na lang pinakamaganda na isip ko, partner. Oh, ano? Duterte Kibuloy. Yan! Nagmabuti yan! Yan! Yan na lang. Duterte Kibuloy na lang kasi si Pastor Kibuloy, Kapampangan naman, di ba? Oo. Norte, yun yung mga person ni Pastor Kibuloy at saka maraming KOJC. Yan. Parting Norte. Pag nagkataon, partner, hindi mas maganda, partner. Yan na lang. Duterte Kibuloy. At saka ang Pastor Kibuloy, mga partner, pagdating sa pamumuno, sa pangangalaga, may resibo na eh. Di ba? May ebidensya na. May ebidensya na. Ipapakita. Yes. Meron na. Nakagawa na siya ng isang malaking komunidad, mga partner, na napangalagaan niya na maayos. Di ba? Oo. Sakto. At partner, dadagdagan ko pa yan. Hindi lang po komunidad dito sa bansang Pilipinas, kundi pati pa sa ating mga kababayan, mga OFW, kasi hanggang doon hanggang doon makakapaglingkod. Ito talaga, partner, literal na makakapaglingkod. Kasi nandoon din may mga member doon sa ibang mga bansa, may mga Pilipino doon. So, literal na makakapaglingkod sa buong mundo. Pagka ganyan. Partner, wala na tayong problema sa mass media. May SMNI na. Di ba? May SMNI na. Lahat tututok sa mga rally. Alam mo, si Tatay Digong nagpanalo dyan, SMNI. At saka Vice President Inday Sara, Bongbong Marcos, SMNI. Di ba? Ilang mas magandang puwersa nito, partner. Mukhang mabalansi, partner Kasi kung si Inday Sara matapang, di ba? Sobrang tapang ni Inday Sara. Siyempre si Pastor Kibuloy, pastor, siya yung magpapakalma sa presidente, di ba? Parang ang tawag spiritual advisor pa at the same time, vice-presidente partner. Mababalansi kasi mahirap naman kung puro tapang lang tayo. Kailangan din natin ng pagdating sa spiritual, meron din tayo. Para ang Pilipinas magkaroon ng panibagong pag-asa. Alam niyo po mga kapartner, itong pagdeklara ni Inday Sara, nakikita po ng taong bayan ang pag-asa ng ating bansa, partner. Partner. Yes, partner. At saka partner, ang higit sa lahat dito, makakasiguro kay Pastor Kibuloy na hindi tatraido rin si Inday. Ay, sigurado. Correct. Oo, wala. Sigurado yan. Malinis talaga. Walang ang iisipin na pagtatraidor. Correct. Yung pagiging pangulo ni Inday Sara, swabe, smooth, at walang sagabal ba? Yung lahat ng mga i-implement, mangyayari talaga. Yun ang makikita mo talaga dito, partner. Partner, idugtong ko pa itong isa pa sa mga sinabi ni BP Inday Sara at kulang daw yung kanina. Ito, basahin ko lang, partner, patawad kung ang mga dinaanan ninyong kalsada, tulay at proyektong pinondohan ng taong bayan ay madalas masira. Patawad kung ang krimen, illegal na droga at terorismo ay tila unti-unti nang lumalapit sa pintuan ng ating mga tahanan. At patawad kung wala tayong malinaw at tunay na independent foreign policy kung kaya tila tuloy na iipit sa tunggaliang namamagitan sa mga superpower tulad ng China at Estados Unidos. Madalas iniiwasan ng mga politiko ang maagang pagpahayag ng kanilang mga plano upang hindi sila maging target ng pag-atake. Ngunit matagal nang sinisira ng administrasyong ito ang pangalan ko. Matagal na akong inaatake gamit ang buong makinarya, ang kapangyarihan mula sa mga scripted na investigasyon na ibinalot sa katagang in aid of legislation sa pagkidnap ng aking ama, hanggat sa mga samot-saring paratang na pilit inulit-ulit hanggang magmukhang totoo. Marahil ay matagal na rin akong hinatulan ng mga
hinatulan sa mata ng iilan. Hindi ako kailanman natakot sa pagsira nila sa pangalan ko. Ganda ng sinabi, mga partner. Alam mo, partner, itong si Vice President Inday Sara, ito yung nakakatakot na pangulo sa kasaysayan ng ating bansa. Oo nga, At ito po yung pinakamatapang. Bakit, partner, masasabi ko na si Vice President Inday Sara ang nakakatakot na pangulo? Mantakin mo, since day one, nakaupo siya sa pagka-vice presidente. Binibira siya ng binibira. Diba? Siniraan siya ng siniraan. Inatake siya ng inatake. Hanggang ngayon, inatake pa rin ng inatake. Pero nakatayo pa rin si Vice President Inday Sara. Mantakin mo, nag-iisang babae, pinagtutulungan ng mga buhaya na mga malalaki dyan sa Kongreso, Senado, sa Malacanang, pinagtutulungan si Inday Sara. Pero ano bang nangyayari? Handyan pa rin si Inday Sara nakatayo. Yung suporta pa rin ng taong bayan, kumakapit pa rin at hindi nababawasan, nadadagdagan pa rin at pinagkakatiwalaan pa rin ng taong bayan. Kaya yung mga banat nila kay Inday Sara, hindi na po yan uubra. Kaya nga, hindi nila nag-iba, hindi nila napatumba si Inday Sara, hindi nila na-pin down, kaya ang resulta, victory sa pagkapangulo, partner. Sigurado na, sabi nga ni Atty. Rowena Guanzon, tapos na daw ang laban. May nanalo na. Ayan. Wala pang eleksyon. May nanalo na, partner. Nako, sigurado yung mga nahikayat nga, yung mga partner, yung mga nahikayat nila na pumirma para sa impeachment sa ating pangalawang pangulo, siguradong magbabago ang kanilang naging desisyon nila at maaari pa nga siguro, partner, na unti-unti na itong dumikit kay BP Inday Sara at ang iba naman, para hindi masyadong halata na sumisip-sip sila kay Inday, baka sa PDP sila lumapit. No? Correct ka dyan, partner. Oo. Tingnan mo, partner, ngayon, partner, nagdeklara si Vice President Inday Sara, tatakbo pagkapangulo. Parami ng mga movement na naglabas ng suporta sa pagdeklara kay Vice President Inday Sara. Isa sa nakita ko sa social media, yung One Bangsamoro movement, partner. Naku po. Yung One Bangsamoro movement, solid. Malaki yan, Nagdeklara malaki na yan. ngayon. Malaki yan, malaki partner. yan, partner. Malaki yan, One oo. Bangsamoro movement, solid, sumusuporta na kay Inday Sara. Wala na. Ano na to? Mag-domino effect na to, partner. Correct. Magsilabasan at kaliwat ka ng movement, partner. Kaliwat ka ng grupo, mga political party. Nakipag-usap na yan sa kampo ni Vice President Inday Sara. Baka mga national political party, nililigawan na si Inday Sara. Kasi alam naman nila, wala si Vice President Inday Sara political party. Baka kanya-kanya ng punta. Ay, baka pwede. Ito yung dalhin mo sa pagkapangulo, pagkandidato ka, di ba? Kasi isang karangalan sa isang political party na meron silang pambato na mananalo sa pagkapangulo, partner. Yun ang hinahabol ngayon ng mga political partner kasi wala namang malakas na kandidato. Si Inday Sara naman talaga. Malamang sa malamang, si Leni Robredo, dinispatsa na daw ng mga dilawan eh. Sabi ni Risa Hontiveros eh. Kaya ang lalaban yan, si Risa talaga. Saan ba? Hindi man kakayanin ni Risa Hontiveros si Inday Sara. Kahit nga siguro si Bimar, mananalo pa kay Risa Hontiveros eh. Tama. Ika-PL na lang, panunuan sila ni Risa. Party list lang tayo, partner. Party list tayo. Ang dinig ko, partner, pantilis. Ay, ginuko. Ano, partner? Gusto nyo pa? Ito, partner. Ito lang pansin ko lang dito kay Vice President Sara. No? Kaya ganito na lang ang dating ni BP Inday Sara ngayon. Kahit anumang bagyo, anumang paninira, anuman po ang pinanggiba sa kanya, anuman po ang mga binato sa kanya, lahat ng isyo, wala pong tumala, bagkos lalo pa po itong nagsilbi na umangat palalo siya. Kasi, partner, ang sekreto dito, maliwanag naman na itong binibintang sa kanya ay hindi niya ginagawa. Tapos, sa kabilang banda naman, maliwanag din naman na ang mga tinutukoy ngayon ng korupsyon ay pilit na iniiwas at patuloy na nanggigipit kay Vice President. Sila itong dapat nasisihin. Katulad ng nababanggit ni BP Inday Sara, humingi siya ng tawad sa ating mga kababayan, lalo na sa mga kakalsadahan. Partner, rampant ang kalsada sa atin. Saksi ka dyan, partner Bisdak, dahil daanan mula Metro Manila, papuntang Mindanao, lalo dyan sa Samar. Naku po, partner, ako taga Samar ako. Yung lugar yung may sumayaw na gobernador na nagpalipad ng mga pera, kanyang lugar yun. Grabe. Correct. Yung lubak dyan.
alam mo yung itsura mo dyan, para kang duhat na inalog pag dumadaan ka dyan sa Samar. Purgis, porsyento. Hindi lang sa Samar. Atras ka dito. Bumalik ka muna sa may Quezon hanggang Bicol. Grabe, napakaraming mga lubak-lubak na kalsada dyan. No? Nagpasalamat na lang tayo nung panahon ni Tatay Digong. Pag pumunta ka ng Sorsogon naman, doon may mga magagandang kalsada na maluluwag pa, mga kapartner. Mga bypass road, napagawa ni Tatay Digong. Na which is ngayon, itong Marcos administration at itong mga naninira kay BP Inday, itong mga nagbibintang kay BP Inday, sila yung nasa posisyon ngayon na sila dapat ang sisihin sa mga proyekto na yan na puro mga walang kwenta, ninakaw na lahat ang pera, ang proyekto nakatenga, mga kapartner. Partner, Tingnan mo, partner. Oh. Dugtong lang, partner. Sa pagdeklara ni Vice President Inday Sara, may lumalabas na mga kongresista na susuporta sa pagkapangulo kay Inday Sara. Merong nagpost, isang kongresista. Ano sabi? Paborito natin, ha? Sino? Si Congressman Miao. Oy! Minsan ni Congressman Miao. Ano sabi? Sabi ni Congressman Miao, good luck, President Sara Duterte. Hala! O President Sara Duterte na sinasabi, Hala! Isipin mo, ha? Cavite to, partner. Nako, malamang kuhang-kuha na talaga ni Vice President Inday Sara ang Cavite. Harap-harapan na. Ito pa yung nakikita ko, ibang ko sa iba. Nung meron bang mga post na ibang mga kongresista, ito si Congressman Miao. Partner, Presidente na tawag kay Inday. Oo. Bukod dyan, partner, sa sinasabi mong Cavite na yan, sino ba si Senator Bong Revilla? Si Senator Bong Revilla at ang mga Revilla, partner, no, ay hindi po yan pumirma sa impeachment ni BP Inday Sara. At ang mga Revilla ay mas malakas dyan kaysa sa mga Remulla, mga kapartner, sa Cavite. At yan ay kaibigan, kadikit po ni BP Inday Sara ang mga Remulla. Kaya, bukod pa dyan kay Congressman Miao, partner, na tinawag na si BP Inday Sara na presidente, good luck, no? Ay, andyan pa ang mga Revilla. At ang mga Revilla, mga partner, kumbaga sa ano pa, hindi mo siya ililista sa tubig, ilista mo na po yan. Sigurado, sure win na po ang Duterte dyan sa Cavite, mga kapartner. At kung ngayon mismo ang araw ng halalan, mga partner, siguradong panalo na si Inday Sara. Kasi, ang botante ni BP Inday Sara sa Mindanao, mga partner, solido yan. Mindanao. Nasa mga 99.9% yan, mga partner. Duterte talaga iboboto niyan. Ganon din ang Visayas. Walang pinagkaiba. Oo. Visayas, Duterte din. Lalo na, mga Bisaya yan. Kahit dito sa Luzon, mga partner, kahit dito sa Luzon, nabantayan ko lang, sa mga pag-iikot-ikot natin, di ba? Sasakay tayo ng tricycle, sasakay tayo ng taxi, ng Grab, at ng kung ano-ano. Kakain tayo sa karinderya. Minsan napapagtanong na itatanong natin Duterte talaga ang hinahanap na na mamumuno sa ating bansa Bakit kaya ganun kalakas, mga partner? Ano sa palagay ninyo? Ituloy-tuloy na natin tong kwento na ito tungkol sa ating BP Inday Sara. Kasi partner, ang mga Pilipino kasi nakaranas sa pamumuno ni former President Duterte na maayos. Pagdating sa peace and order, nandyan talaga si Tatay Digong. Paglaban sa corruption, nandyan talaga si Tatay Digong. Pagdating sa foreign policy, enemy to none, friends to all, anyan talaga yung isa sa mga namimiss natin. Kagaya ngayon sa ginawa po ng Marcos admin sa kapitbahay nating China, inaaway, pero ang China sinusuklian tayo ng regalo, binigyan tayo ng mga tulay, mga investment, na sa palagay ko, infrastruktura, sa palagay ko, pag si Vice President Inday Sara Duterte ang magiging Pangulo, sure naman talaga yan, na 100% naman talaga yan, maging Pangulo yan, babalik muli yung magandang relasyon natin sa China. Kailangan natin ang China, maniwala ho kayo. Maraming ibang bansa dumidikit sa China. Totoo. Tayo, kinakaibigan tayo ng China. Iba lang yung pagtrato natin ngayon under Marcos admin. Sa China, pinapalabas nila bully, pinapalabas nila kontrabida. Dapat to kinakaibigan talaga natin at kailangan malawak po ang pag-uunawa ng mga opisyal ng gobyerno. Kailangan idadaan sa tamang diplomasiya. Pero sa tingin ko, babalik muli yung napakaraming turista, lalo na po yung tourism industry. Sobrang daming mga Chinese na nagsipuntahan sa atin sa panahon ni former President Duterte, masigla yung turismo. Yan yung nawala ngayon, partner. Kaya natatamaan ang ating ekonomiya. Kaya pagdating ni Inday Sara,
panigurado partner, babalik na naman ang sigla ng ating ekonomiya. Pag-asa nga ang dala ni Inday Sara. Oo, speaking of pag-asa, partner Bisdak at partner PL, tumutugma ito dahil alam nyo si Tatay Digong bago siya naupong presidente, sawang-sawa na tayo noon sa puro papugi, puro pa sasabihin ng mga nagdaang presidente, ang ganda, umuunlad ang ating ekonomiya, pero yung ating bansa, katakot-takot na korupsyon ang nangyayari, walang mga matitinong proyekto, kung mayroon man mga proyekto, mga depektibo, meron ba naman na proyekto, CR, magkadikit-dikit, wala yung iniduro, wala man lang tabing, di ba? Yung panahon ni Pinoy. Tapos mayroong tulay na walang tubig, walang ilog. May tulay, biruin mo nakapatong sa lupa lang, tulay daw 'yun. So, tayo nagsawa na tayo nung mga panahon na puro na lang mga pakunwari, ba? Pagdating ng isang Duterte, Tatay Digong, ito, hindi lang basta nagsalita, pero pag nagsalita si Tatay Digong, nangyayari. So ito ngayon, nabitin ang mga Pilipino. At ginagawa ito ngayon ni BP Inday. Lahat ng kanyang sinasabi, nagagawa niya. Ngayon, kaya lang naman, hindi niya magawa ng buo kasi wala pa siya sa kanyang kapangyarihan bilang Pangulo. Dahil si BBM ang may kapangyarihan. At nakikita ng taong bayan na ito yung sikreto ng mga Duterte. Kahit anong pang paninira, lumalabas na hindi po totoo yun. Kasi nga, kung totoo yun, di sana yung tatay nila, yung si Tatay Digong, hindi pa sana minahal ng taong bayan. Pagbaba sana ni Tatay Digong sa posisyon, dapat bagsak na ang trust ratings, lahat ng mga tiwala ng taong bayan, wala na sana. Usually, partner, yan ang nangyayari sa mga presidente. Katulad dito ni Marcos, bagsak na bagsak ang trust ratings. Pero kay Tatay Digong, for the first time of history, na bumaba na lang, wala na sa panunungkulan, pinakulong na nila, kinidnap na nila, mataas pa rin ang trust rating. Bakit? Dahil po yan sa ipinakita at ipinadama ni Tatay Digong na tapang at malasakit, direkta sa mga maliliit na katulad natin, mga kapartner. At dagdag ko pa, mga partner, kasi nga, eto na, umamin na ang ating pangalawang Pangulo, handa na siya na, na tumakbo sa 2028. Maswerte, mga partner. Alam mo kung sino maswerte ngayon? Ito mga politiko na hindi bumitaw sa pagsuporta sa mga Duterte. Sigurado Tama. yan. Halimbawa kung hindi na sila tatakbo sa mas mataas na posisyon, halimbawa kung sa lokal na lang sila tatakbo, mananalo pa rin sila, mga partner. Siguradong isa-isahin ni Inday yan na itaas ang kamay para suportahan ng ating mga kababayan o ng kanilang mga constituents. Sigurado yan, kaya maswerte itong mga politiko na ito. Kaya kapit lang dahil lalo na ngayon, napakarami ng mga politiko na nagnanais na tumakbo sa susunod na halalan, parang nagpaparamdam na sa ating pangalawang Pangulo, pero may bahid dyan, mga partner. Yung iba doon, iba sa kanila, may mga bahid na minsan nang umiwas o tumalikod sa mga Duterte.